Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, 15 ng Enero 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Kasi po kapag wala tubig, nahihirapan kami, wala kaming pang-saing. Kaya kahit yung mga 1.5 bottle, kailangan lagyan ng tubig. Para pag nagsaing kami, meron pang halalay agad. Exclusive! Local water concessionaire sa San Jose del Monte, Bulacan. Irereklamo dahil sa pawala-walang supply tubig. Ating gagawing protesta para ipanawagan po yung ating hinaing, ating Pangulo at sa Korte Suprema. Hindi tigil pasada. Manibela at Piston magsasagawa ng transport protest kontra PUV modernization. Why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions? Kasunod, umano'y bayaran sa People's Initiative Campaign, Senado. Inatasan ng Pangulo na manguna sa pagrepaso ng konstitusyon. Ang importante sa atin is makuha yung authentic, sana yung persona at essence ng character at ng tao mag-match. At sa ating balitang showbiz, sino-sino nga ba ang mga bagong bibida na next Gen Z stars? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pawala-walang supply ng tubig pero mabigat sa bulsa ang singil. Yan ang reklamo ngayon ng ilang consumer sa local water concessionaire nila sa San Jose del Monte, Bulacan na Prime Water. May balitang A to Z exclusive si Ace Cruz. Hindi nakakapasok ba yan sa loob? Sa putol na tubo na lang na ito, nakatabi ng kanilang metro diretso umiigib, dinanerosita ng magagamit na tubig. Hindi kasi maabot sa loob ng bayan tubig na sinusupply ng local water concessionaire na Prime Water. May gripo naman po kami, hindi namin napapakinabangan ang gripo namin. Reklamo pa ni Nanay Rosita, hindi lang daw ito ang unang beses na hina o talagang nawawalang supply ng tubig sa kanilang area sa San Jose del Monte, Bulacan. Diyan pa kami naliligo. Tanda ko to, dito ako naliligo. Ngayon magdi-deliver sila ng tubig. Hindi namin kailangan ng deliver nila. Buksan nila ang tubig. Ang pinakamasakit daw, sa kabila ng masamang serbisyo at halos walang magamit na tubig, malaki pa rin ang binabayaran nila buwan-buwan. Naghintay kami ng tubig, bibuksan nila ng alas 9:30. Tapos pagdating ng alas 10, wala na kaming tubig. Ang ilan, hindi na maiwasan ang galit sa local water concessionaire dahil sa hindi maasahang serbisyo at ipinost na online ang kanilang karanasan. Kabilang dito si Edlin na walang magawa kung hindi mag-igib ng tubig pati maliliit na basyo. Nahihirapan kami, wala kaming pang-saing. Kaya kahit yung mga 1.5 bottle, kailangan lagyan ng tubig. Para pag nagsaing kami, meron pang halalay agad. Iba na nga rin ang turing ng mga residente sa local water concessionaire, imbis kasi na private water. Imbis na makatulong, pahirap. Kaya crime water yung tawag. Minsan nga po pag may naniningil na maniningil kayo, magpuputol kayo. Lagi naman kaming walang tubig. Sabi nga nung iba, akala namin naputol kami kasi lagi kaming walang tubig. Sa abiso ng local water concessionaire, may discount na 8 pesos sa water consumer nitong kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa, habang 10 pesos naman na discount sa lalagpas dito. Ngayon po, tumaas siya. Madalas naman walang tubig. Kaya sabi namin, paano nangyayari kung tataas yung bill namin kung madalas naman walang tulo? Hiling ngayon ng water consumer sa lugar, tumulong na ang lokal na pamahalaan para matugunan ang kanilang matagal ng problema sa tubig. Tagal na po talaga. Puro pagtitiis na lang. Ano na gagawin? Nagpapirma nga, ilang beses na po kami nagpapirma eh. Yung sa nareklamo na sa sa Prime Water para masolusyonan, pero wala pa din po eh. Sinubukan ng news team na hingan na reaksyon ng water concessionaire sa punong tanggapan nito, pero walang humarap na kinatawan nito. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Muling magsasagawa ng kilos protesta ang grupong Manibela at Piston dahil pa rin sa kanilang hinaing sa PUV Modernization Program. Habang transport group naman na pabor sa PUV MP, naghain ng motion for intervention sa Korte Suprema. Nakahanda naman ang MMDA para bukas sa kanilang mga rescue vehicle sakaling may mahihirapang makasakay. Ang Balitang A to Z mula kay Kim Salinas. Panibagong pagkilos ang ikinakasa ng sanib puwersang grupo ng Manibela at Piston bukas January 16.
Pero paglilinaw ng mga grupo, isa itong transport protest at hindi transport strike o tigil pasada. Ating gagawing protesta para ipanawagan po yung ating hinaing sa ating Pangulo at sa Korte Suprema. Una nang iginiit ng pamahalaan na simula Pebrero, hindi na makakapamasada ang mga hindi nagpa-consolidate ng prangkisa sa ilalim ng PUV Modernization Program. Bagay na patuloy pa nilalabanan ng kanilang grupo sa katwirang may mga naloko na sa paglahok sa kooperatiba at sa takot rin na mabaon sa utang. Itong mga advisor niya na nasa OT, lalong-lalo na sa DOTR, LTFRB, bakit kaya gustong-gusto ninyo natanggalan ng hanap buhay itong mga kawawang tsuper at operator? Kasabay ito, ilang transport group naman na nagtungo sa Korte Suprema upang maghayag ng suporta para sa modernisasyon. Kontra sila sa inihain ng piston at manibela kamakailan na temporary restraining order sa naturang programa. Ino-oppose po namin ang kanilang ipinal na TRO sa pag-alam ko bilang ako isang operator driver na gusto nilang panatilihin ang lumang mga sasakyan ng traditional jeepneys. Ang sa amin, gusto naming mabago ito sapagkat tayo na lamang naiiwan sa Asia, tayo na naiiwan sa anin ng transportasyon. Gina ng Pasang Mazda, hindi na problema ngayon ang mahal na modern jeep dahil mayroon na anyang nasa 1 milyon lang na pasok sa Philippine National Standard. Samantala, tiniyak naman ng mga otoridad ang kahandaan para sa nakatakdang transport protest na magsisimula sa UP Diliman, Welcome Rotonda at magtatapos hanggang Mindiola. With regards to the presence of threat, wala man lang tayo nakikita except for this threat and the possibility of yung paralysis ng transportation natin. Magde-deploy tayo ng ating mga traffic enforcers along the road and other, of course, other streets in Metro Manila. Doon naman sa stranded na passenger, ready, meron naman tayo mga naka-ready dito na mga rescue vehicle. Ayon sa pambansang kapulisan, magpapatupad sila ng maximum tolerance pero pakiusap nila sa mga lalahok sa protesta. Sana let's do this peacefully and walang magkakasakitan. You can freely express your sentiments. Kung ito ay mere expression of their grievances, we will assist them. But kung meron sila lalabag na batas, we have to enforce the law. Hindi naman magkakansila ng klase mga paaralan bukas, mananatili rin ang implementasyon ng number coding. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Sa harap ng mga napaulat na umano'y bayaran sa kumakalat na People's Initiative Campaign, inatasan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Senado na repasuhin ang ilang probisyon ng saligang batas. Agad namang nagpahayag ng suporta rito si House Speaker Romualdez. Narito ang ating Balitang A to Z. Nagkakagulo na, bakit kagaganyan, may bayaran. Nababahala na maging Angulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ukol sa napaulat na umano'y bayaran ng lagda para sa isang People's Initiative Campaign. Kaya naman, ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, inatasan na ng Pangulo ang Senado na pangunahan ng pagrerepaso sa economic provisions ng 1987 Constitution. Mas mainam raw kasi na kung talagang kailangan ng maamyendahan ang saligang batas, ay gawin ito sa isang Constitutional Assembly o CONAS. Kaysa naman kung hahayaan ang kumakalat ngayon na kampanya na People's Initiative. As far as we're concerned, their plan is unconstitutional because we are a bicameral system of government. The proposal subject of the People's Initiative could have led, or could lead rather, to a constitutional crisis, destabilizing our bicameralism and upsetting the systems of checks and balances. Sa ilalim ng CONAS, ang mga miyembro ng Senado at ng mababang kapulungan ang babalangkas ng mga rebisyon sa saligang batas. Tiniyak naman ni Zubiri na sa ipinasang resolution of both houses, limitado ang pag-amenda sa economic provisions, partikular sa operasyon ng public utilities sa bansa at education services. Siniguro rin ito na hindi babaguhin ang pagbabawal ng foreign land ownership. Pero si President mismo ayaw niya ng lupa na ibigay sa foreigners. Siya mismo nagsabi, malabo yun. He said that, and I quote the President, this will give us problems in our housing program. It will increase tax rates and it will increase price of land in the Philippines. Kasunod nito, nagpahayag naman ng suporta ang House Speaker Martin Romualdez ukol sa resolusyon. Matatandaang bago mag-holiday break ang Kongreso, mismong Romualdez ang nagsabing
napapanahon na para muling silipin ang pagbabago ng economic provisions ng konstitusyon. Naghihintay naman ang Department of Justice ng formal na reklamo upang makakilos ang kagawaran ukol sa umano'y signature buying campaign para sa isang People's Initiative. Una na ang inuudyukan ni Senator Coco Pimentel ang National Bureau of Investigation at iba pang ahensya na imbestigahan na ang issue. Pinasisilip rin ito kung nagagamit ba ang kaban ng bayan na pangsuhol sa mga tao para lumagda sa pag-amyenda ng saligang batas. Patuloy rin sa ngayon ang batikos ng oposisyon sa kapataas at mababang kapulungan ukol sa napababalitang bilihan ng pirma. Wala namang problema tayo doon sa konsepto ng People's Initiative. Basta ito ay voluntary sa ating mga kababayan. Pero para gamitin yung mga programa para pumirma yung mga kababayan natin, yun yung mali. Or mangako ng may matatanggap daw na ganitong amount later, ay ito yung masama. If ever the good Senator Coco Pimentel is willing to send a letter together with some recommendations, then maybe we can on that, no? Although, pero as of right now, dahil po wala po tayong nakikitang ebidensya pa and we've always been evidence-based, baka po premature, no, na gumalaw. Inihayag naman ni Land Transportation Office Assistant Secretary Vigor Mendoza II na posible na namang magkaroon ng kakulangan sa plastic card para sa driver's license sa susunod na 2 linggo. Ayon sa opisyal, naghihintay pa sila ng legal opinion mula sa Office of the Solicitor General bago tanggapin ang 4 milyong donasyon na plastic cards. Sinabi rin ng opisyal na posibleng umabot ng 3 linggo bago matapos ang pagre-review ng OSG sa naturang donasyon. Dagdag nito, hindi sapat ang 4 na milyong plastic card para punan ang 12 million cards na pangangailangan ngayong taon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines na baguhin ang estratehiya laban sa mga komunista maging ang mga banta sa bansa. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner, hindi naman tutol ang Pangulo sa dating aspeto AFP pero kinakailangan magkaroon ng bagong estratehiya para mas maging epektibo na labanan ang mga NPA at iba pa. Sinabi rin nito na humina na ang aktibong National People's Army guerrilla sa bansa. Nabanggit ng ating Pangulo that we have to think of new ways of dealing with them, innovative ways. That is why we have to really make sure that we study all of these things very carefully so that we come up with necessary solutions. Aminado si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na nababahala siya sa pagkawala ng mga case holder ng ilang pulis sa National Capital Region Police Office na may kinaharap na kaso. Kaya naman, na inatasan ni Acorda ang mga regional director na busisiin ang mga dokumento ng mga pulis na may kinakaharap ng reklamo. Nagbabala rin si Acorda sa mga PNP personnel na oras na mapatunayang may natatago ng mga case holder ay maharap ito sa kaso. Matatandaang isinawala at kamakailan ni NCRPO Director Major General Jose Melencio Nartates na may ilang mga case holder ng pulis sa NCRPO ang nawawala at natuklasan rin nito na pinepeke ang mga lagda para magamit sa mga dokumento. I'm encouraging the other regional directors to do the same and make sure that this will not be implemented. And those record holders, kung sino may hawak, mga dinaanan ng papel, dapat managot din. Nakatakdang magtayo ng shelter port sa Lawak Island sa loob ng Kalayaan Group of Islands ang Pilipinas bilang bahagi ng pagpapatibay ng depensa ng bansa. Aabot sa 800 million pesos sa fondong inilaan ng House of Representatives sa Maritime Transportation Infrastructure Program ng Department of Transportation. Sinabi ni Makati City Representative Luis Campos Jr. na kasama dyan ang pondong ilalaan sa pagtugon sa pagpapatayo ng China ng artificial na mga isla sa Spratly Archipelago. Nakatanggap ng World Integrity Prize Prison of Sincere Anti-Corruption Integrity Award si Baptist Congressman at Jesus is Lord Church Worldwide President at Spiritual Director Brother Eddie Villanueva mula sa South Korean Anti-Corruption Civil Movement General Federation.
Personal na pinangasiwaan ng 16 na opisyal ng ACC-MGF sa Bukawi, Bulacan ang pagpaparangal kay Brother Eddie sa JIL Church. Ito ay bilang pagkilala sa personal na integridad at mahabang kasaysayan ng pagtindig nito laban sa katiwalian sa pamahalaan at para sa pagmamahal sa Diyos at bayan. Susunod, validity ng voucher system para sa senior high sa local colleges at universities, target i-extend ng DepEd. At sa ating balitang showbiz, mga bagong bibida na Gen Z stars, kilalanin. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Halos 18,000 na grade 11 students ang nanganganib ma-displace o kaya ay makipagsiksikan sa mga local public high school. Oras na maipagna ng CHED ang pagbawi ng suporta ng local universities at colleges sa senior high program. Kaya naman ang DepEd, target ng i-extend ang voucher program hanggang sa susunod na school year. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Target i-extend ng Department of Education ang validity ng voucher system para sa mga senior high school students na nasa state universities and colleges o SUCs at local universities and college o LUCs. Ito ang tugon ng DepEd ngayong kinalendaryo na ng Commission on Higher Education o CHED na hanggang school year 2024 to 2025 na lang mabibigyan ng voucher program ang mga grade 11 students na kasalukuyang naka-enroll sa pampublikong universidad. Kasunod yan ng pagdinig ng Committee on Basic Culture and Education ng Kamara kaugnay sa ibinabang memo CHED na tapos na ang transition period at support mga kolehiyo at universidad sa senior high school program. When we looked into the GAA for 2023, GAA for 2024, may special provision naman po siya that we can extend the voucher program for senior high schools ng mga non-DepEd schools. So this will give us at least legal cover for current year and for school year 2024-2025 to still extend the voucher program. Kaya lang, hindi na raw makakatanggap ng voucher yung mga estudyanteng babagsak na nasa grade 11. Pag na-retain po kasi, na-disqualify. Kaya naman bubuo ng task group ang DepEd at CHED, DBM at DILG upang matukoy ang mga LGUs na pwedeng sumuporta sa mga babagsak na estudyante at sa mga maaabutan ng mga senior high students na hindi makakatanggap ng voucher paglagpas ng 2025. Una nang iginiit ng CHED na walang legal basis para sa mga SUCs at LUCs na patuloy na karguhin ang pag-aaral ng mga nasa senior high. Depensa pa ng komisyon, hindi naman arbitraryo o biglaan ang hakbang ukol rito. We have to remember that SUCs and LUCs are higher education institutions. Their mandate is to provide post-secondary education. Dagdag ng CHED, marami ng SUC at LUCs ang hindi na tumatanggap ng mga senior high school programs noong pang 2019. Is that the SUCs and the LUCs need additional facilities because of the increased enrollment, particularly in SUCs. The enrollment already requires some of the SUCs to have classes until Saturday and the evening. In short, many of them don't have capacity at all. Nasa 17,000 mga kasulukuyang enrolled grade 11 students mula lagpas 200 mga SUCs at LUCs ang apektado ng CHED memo. Ibig sabihin, kung hindi ito masusolusyonan, ganito rin karami ang mga estudyanteng nanganganib na ma-displace at inaasahang makikipagsiksikan sa mga public high school sa susunod na school year. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Pinapa-follow up ni House Committee on Basic and Culture Education Pasig City Representative Roman Romulo ang pamunuan ng Philippine Association of State Universities and Colleges o PASUC kaugnay sa umano'y pangungulekta ng matrikula ng Batangas City State University sa mga estudyante nito. Ayon kay PASUC Chairman Tirso Ronglio, ang naturang State University ay nagsimulang maningil ng matrikula noong 11, 2022 kasabay ng deklarasyon nito bilang isang Philippine
Philippines National Engineering University sa bisa ng Republic Act 1-1694. Binigyang diin ng kongresistang libre ang pag-aaral ng mga estudyanteng pumapasok sa mga pampublikong paaralan base sa nakasaad sa saligang batas. Provided that the operation of the integrated school shall be self-liquidating through payment of tuition and other school fees by the students as approved by the governing board. So I was just wondering how a law was passed and how they characterized it, that it effectively amended the Constitution. Hindi local law yan because it's an RA law. So, Yes, Sir President Tirso, would you please provide the committee also so we can take a look? Sa iba pang balita, umabot na sa higit isang araw na nasusunog ang isang oil mill sa Alaminos, Laguna. Batay sa report ng Bureau of Fire Protection, alas 2 ng madaling araw ng linggo nang sumiklab ang sunog. Dagdag nito, nagkaroon na brownout sa lugar at nang bumalik ang kuryente ay biglang may kumislap sa loob ng koprahan. Sa ngayon nakataas pa rin sa ikatlong alarma, tuloy pa rin inaapula ang apoy. Wala namang unang napaulat na nasawi sa nasabing sunog. Inihayag ng Department of Agriculture na nasa 250 million pesos ang ilalaan para sa solar irrigation projects. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, layunin ng urang proyekto na maibsan ng epekto ng El Nino. Sinabi nito na nagsimula na ring ipagawa ang water irrigation project para magkaroon ng sapat na supply ang mga magsasaka. Kasabay nito, nababahala naman ang grupong Bantay Bigas na posibleng maapektuhan ang produksyon ng bigas pagsapit ng tagtuyot. Inihimok din ito ang pamahalaan na magsagawa ng agarang intervention para mapigilan ang epekto ng El Nino phenomenon. May mga ilang nakukuha na tayong mga data like Bicol at saka Visayas na talagang nakakaranas na sila ng tuyot, kung saan yung kanilang mga palayan ay hirap ng apektado na. So yung pagdating sa patubig ay nahihirapan na rin sila. Ini-expect naman natin pag El Nino, may mga lugar talaga na hindi matataniman. Isa yun sa mga nakaline na programa natin. Pag sobrang drought, ito yung mga klaseng intervention. So nakaprogram na yung lahat. Target ng mai-repatriate ng Department of Migrant Workers ang 18 Filipino crew ng Marshall Islands flagged oil tanker sa St. Nicolas na inagaw ng Iran. Sa ngayon, nasa ligtas na kondisyon ang ating mga kababayan. Patuloy din nakikipag-usap ang DMW at Department of Foreign Affairs sa otoridad ng Iran sa pagpapalaya sa mga ito. May komunikasyon na rin si Migrant Workers Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan sa pamilya ng naturang crew. Maraming natutuhang leksyon. Ito ang pagmamalaking wika ni Coach Danny Rocha sa Filipina tennis player na si Alex Ayala. Matapos bigong makuha ang tagumpay sa huling laban nito sa Australian Open sa Melbourne. Pagamat hindi pinalad na magapi ni Ayala ang nakatunggali nito sa first round of world number 128 na si Rebecca Peterson Sweden sa score na 2-6, 5-7. Proud pa rin ito sa kinalabasan ng laban. Ayon pa kay Coach Rocha, matapos ang laban nito sa Melbourne ay tutungo naman si Ayala sa India para harapin ang dalawang tournaments ito. Naniniwala rin si Coach Rocha na mas magiging mahusay ang ipakita nitong laro dahil sa mga natutuhang bago skills at technique. Sa aming pagbabalik mga sasabak sa bagong youth-oriented show ng Kapamilya Network, kilalanin. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng balitang A to Z. Mula sa naghatid ng hit artista search na Star Circle Quest ngayong 2024, maghahanap naman ng next Gen Z stars ang Kapamilya Network sa pamamagitan ng Project Zoomer.
Upang mahanap ang mga bibida sa pinakabagong youth-oriented series, magtatagisan ng galing ang mga aspiring Star Magic artist. Sino kaya sa kanila ang mga bibida? May kilala natin sila simula ngayon, January 15 Lunes hanggang Biyernes, 10:15 p.m. pagkatapos ng Senior High sa Kapamilya Channel A to Z TV5, I Want TFC. Gupo ang ating programang Balitang A to Z. At syempre, ang paglabas ng bagong ABS-CBN Youth-oriented series kung saan nga sila bibida ay sa January 22 na. Ang importante sa atin is makuha yung authentic, sana yung persona, essence ng character at ng tao mag-match. Abang-abang yan. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, storya na inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media page. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa manunulat na si Clive Lewis. Ayon sa kanya, ang integridad ay paggawa ng tama kahit walang nakakakita to. At yan, ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbula. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!